Sa araw ng graduation party namin noong senior high, nakita mismo ng dalawang mata ko kung paano sapilitang isinakay sa kotse ang lalaking lihim kong gusto. Sa tabi ng sasakyan may mga nagkalat na puting orchideas mula sa isang timba. Narinig ko sa mga usap-usapan ng mga nakikiusyoso. Balak daw sana ni Xiaoheng na magtapat sa babaeng gusto niya ngayong gabi. Naghanda pa nga raw siya ng isang buong sasakyan ng mga orchideas. Sino ba naman kasing hindi nakakaalam na paborito ni Xiaoxi ang mga orchideas? Tandang-tanda ko pa noong isinasakay na si Xiaoheng sa kotse. Lumingon siya. Nagtama ang paningin namin habang lumuluha ang mga mata ko. Tuluyan nang nanlabo ang paningin ko dahil sa pag-iyak. Nang sandaling iyon parang nanlamig ang buong pagkatao ko. Nainis ako sa sarili ko bakit hindi ko man lang napansin ng maaga ang nararamdaman niya. Hindi ko inakalang ganito matatapos ang buhay high school niya. Sa loob ng 4 na taong pagkakakulong niya. Araw-araw kong binibilang ang mga araw. Lihim akong sumumpa sa sarili ko. Napaglaya niya. Magpapakatapang na ako kahit isang beses lang. Haha. Boss Xiao. Boss Xiao, pagbigyan mo na ako tagay tayo. Tang na, lumayo ka nga sa akin. Nasusuka ako sa baho ng amoy mo eh. Hahaha, bilisan mo na kasing lumayo. Umupo ka sa malayo, baka mabadtrip pa lalo si Boss Xiao. Boss Xiao sa taas ng standards mo. Anong klaseng babae ba ang makakapasa sa panlasa mo? Hello, sino to? Hello, ako nga pala si Xiaoxi, mula sa Jingcheng International High School. Hello, si Yuan Ye ba ito? Oo, ako to si Yuan Ye. Pasensya na kung naistorbo kita ng ganitong oras. Gusto ko lang sanang magtanong. Alam mo ba kung ano ang number ni Xiaoheng? May kailangan lang sana akong sabihin sa kanya. Si Xiaoheng to. Bakit mo ko hinahanap? Ano? Naaalala mo pa ba ako? Medyo pamilyar. Xiaoxi, tama ba? Kinausap ng pamilya Xiao ang papa ko tungkol sa kasunduang ipakasal ang mga pamilya natin. 2 taong gulang na ang anak ng kuya ko kaya wala ka ng pag-asa sa kanya. Hindi sa kanya. Sa'yo ako ipapakasal. Payag ka ba? Hey, saan mo naman nakuha ang kumpiyansang yan? Noong graduation party natin, 4 na taon na ang nakakalipas. May hawak kang orchid para magtapat ng nararamdaman, hindi ba para sa akin yun? Hindi sinungaling. Subukan mong tumingin sa mga mata ko. At sabihin mo ulit yan. Porket maganda ka, feeling mo ang taas-taas mo na. Akala mo ba lahat ng lalaki magkakagusto sa'yo? Xiaoheng, kinakabahan ka na. Gusto mo rin ako, di ba? Mali, hindi mo ako gusto. Ba't ka kinakabahan? Lalaki ako, babae ka. Ang lapit-lapit mo sa akin. Hindi ba pwedeng nagre-react lang ang katawan ko? Xiaoheng, lalaki ka ba talaga? Ang pag-amin lang sa nararamdaman mo. Hindi mo naman ikamamatay yan, di ba? Babae ako pero mas matapang pa ako sa'yo. Nakakainis ka na kung magpapanggap ka pa. Oo, nagustuhan kita noong high school tayo. Pero ngayon, hindi na. Ayaw mo lang aminin na gusto mo ako. Kasi iniisip mong nakulong ka dati, di ba? At pakiramdam mo hindi ka karapat-dapat sa akin. Kaya ngayon, sasabihin ko sa'yo ng diretsahan. Wala akong pakialam. Hinintay kita ng 4 na taon. Kaya please wag mo na akong ipagtulakan palayo. Ang pangit mong umarte.
Halata namang nagpapanggap ka lang. Kung sinasabi mong hindi mo ako gusto, ayos lang. Pero ngayon, ipapaalam ko sa'yo. Ako ang manliligaw sa'yo. Kuya, nandito na ko. Kung hindi ka pa umuwi, magpapakalat na sana ako ng missing person flyer. Kuya, ba't gising ka pa? Gabing-gabi ka na umuwi, tingin mo ba makakatulog ako? Ang bait mo talaga, kuya. Sige na, matulog ka na. Grabe, Kuya Heng, hindi ka natulog buong gabi. Hay nako, Kuya Heng. Bakit mo ba kasi pinapahirapan ang sarili mo? Siya na nga mismo ang kusang lumapit sa'yo eh. Tapos patay na patay ka pa rin naman sa kanya. Eh di sana naging kayo na lang ulit, di ba ang daling ganun? Hindi mo naiintindihan. Sige, ako na ang hindi nakakaintindi. E di ipagpatuloy mo yung pamartir na drama mo sa buhay. Hihintayin ko na lang ang araw na magsisi ka. Halika na rito at mag-almusal, nandito na si Meow Meow. Meow Meow, bakit ang aga mo yata ngayon? Namiss kasi kita eh. Hoy, umamin ka nga ng totoo sa akin. Anong ginawa mo sa Twilight Club kahapon? Umamin kasi ako ng feelings ko kagabi. Sino? Sinong lalaki yan? Kilala ko ba siya? Si Xiao Heng, yung kaklase natin noong high school, kilala mo siya. Si Xiao Heng. Di ba nambugbog yun hanggang sa mabaldado yung tao noong graduation? Ikaw ba talaga yan, Sheng Sheng? Paano ka ba nasangkot sa lalaking yun? Di ba nakakulong siya? Meow Meow. Wala ka man lang paabi, ang daya mo naman. May crush ka pala tapos hindi mo man lang sinabi sa akin. Hindi ko naman sinadyang itago sa'yo eh. Kasi naman, alam kong masyado kayong mapanghusga kay Xiao Heng. Kaya nahirapan din akong magsabi. Meow Meow, magtiwala ka naman sa akin. Oh. Hi, dahil buo na yung desisyon mo. Bilang pinaka-the best na best friend sa buong mundo. Siyempre, todo suporta ako sa'yo. Kaso nga lang, marunong ka bang manligaw ng lalaki? Ayos lang yan, pwede kang matuto sa akin. Tawagan na natin ang Makong na si Fo ngayon din para papuntahin dito. Siya kasi ang may pinakamaraming diskarte. Mga mahal na Reyna, ano na naman bang kailangan nyo at ang aga-aga pinatawag nyo ako? Kailangan namin ng wingman eh. Wingman? Para kanino? Wingman para makuha si Xiao Heng. Jun, liligawan ko siya. Bigyan mo naman ako ng diskarte. What? Si Xiao Heng? Yung ex-convict na yun. May pangalan siya. Xiao Heng ang pangalan niya. Hindi siya ex-convict. Pinagtatanggol mo pa talaga siya, ha? Ano bang nagustuhan mo sa Xiao Heng na yan? Nagpakatanga ka pa kakahintay sa kanya ng ilang taon. Sige, magpakatanga ka sa pag-ibig. Ilang taon na akong nagsisisi. Ayoko nang magsisi habang buhay. Hoy, tinawag kita rito para maging advisor. Hindi para sermonan si Sheng Sheng. Seryoso ka ba talagang liligawan mo siya? Siyempre, sige na nga, pero kailangan mong makinig sa akin. Kahit na hindi ako magaling sa ibang bagay. Pagdating naman sa usapang pag-ibig, ako yata ang pinakamagaling dito sa buong syudad. Sinasabi ko sa'yo, ang mga lalaki, isang salita lang yan, mga choosy. Mabuti naman at alam mo sa sarili mo. Seryoso nga ako rito eh. Huwag kang sumingit, sinasabi ko sa inyo. Kahit gaano ka pa kaganda at kasexy. Basta ikaw ang unang lumapit at nagbigay motibo. Madalas, babalewalain ka lang nila. Kabaligtaran yan, kapag hindi nila makuha. Mas lalo nilang nagugustuhan. Mas lalo nilang hahabulin. Kuha mo ba ang ibig kong sabihin? Sa madaling salita, play hard to get. Gawin mo ang sinabi ko. Maliwanag ba? Gagana ba talaga ang paraang to? Kailangan mo siyang pagseluzen. Magtiwala ka lang kay Kuya Cheng. Oh, sige na nga. Grabe. Kuya Heng, masyado ka kasing nagmamatigas at ayaw mong umamin eh. Ayan tuloy,
May boyfriend na tuloy siyang iba. Daming alam ng batang to, gusto mo pa talaga akong paglaruan.